Kontrobersyal na hakbang ang ginawa ni Pangulong Kuting Jr. matapos itong biglang maospital sa gitna ng kinakaharap niyang malalaking kaso. Ayon sa ilang ulat, isinugod mo si Kuting sa isang pribadong ospital dahilan upang hindi siya makadalo sa pagdinig ng korte. Dahil dito maraming kritiko ang naniniwalang isa lamang itong paraan upang maiwasan ang posibleng pagkakaaresto at pananagutan sa batas. Hindi naman nagustuhan ng korte ang biglang pagpapa-ospital ni Kuting, lalo na't walang malinaw na ebidensya na may seryoso siyang karamdaman. Ayon sa mga opisyal ng korte, tila isa itong desperadong taktika upang maandala ang pag-usad ng kaso laban sa Pangulo. May mga panawagan na rin mula sa iba't ibang grupo na sinisiyasat ang tunay na kondisyon ni Kuting at tiyakin na hindi ito ginagamit bilang dahilan upang makatakas sa hustisya. Sa ngayon, mahigpit na binabantay ng publiko ang susunod na hakbang ng korte at ng mga otoridad upang matiyak na hindi matatakasan ni Kuting ang pananagutan. Marami ang nagtatanong, totoo nga bang may sakit si Kuting o isa lamang itong palabas upang patagalin ang proseso ng hustisya? Isa lamang ang tiyak, hindi titigil ang taong bayan sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. In terms of integrity issue of politicians, whatever, medyo talagang malaking, I doubt if our country really has such a potential, meaning medyo positive doon sa previous administration during Duterte's time, medyo we are proud na ganun ang nangyayari, yung development. Ngayon parang nasasayang yun lahat. Personally, nabudol, I accept na nabudol ako. Ang mahirap pa sa akin ay yung mga pamangkin ko na mga Gen Z, nakaaway nyo. Mga millennials. So, kinumbins ko na dito tayo, di ba? Kasi yung may mga pamangkin ko na doon sa yelo. So, ang ano ko, parang medyo sa edad ko ba, medyo sipyat ba doon sa stand. So, parang na-guilty. Yung ginawa ko na pag-convince ko sa kanila ba, parang I feel guilty na yung napasukan na ngayon nangyayari sa takbo ng gobyerno ngayon, medyo nagkamali ako na, di ba? Yun ang frustration. Hindi po kayo nag-iisa, sir. Lahat po tayo nabudol. Yes. Maya-maya mag-i-intermission tayo ng national anthem natin. Nabudol team. Nabudol. Basically, parang yun na, ang ginawa ko yung tingin ng mga vlogs ni Maharlika, ni June Abinis, ni Gigi, AB, Ugalbot, third floor, kay attorney. So, ang parang malaki talaga ang frustration at my age ba. So, sabi ko nga sa mga anak ko, I doubt if Philippines really has still the potential. I was very positive during the Duterte administration. Parang nawala yung lahat. So I told my two children, kung may opportunity sila na makalabas sa Pinas, I think that's the best option considering the present situation. Yun ang tingin ko talaga. Kasi culturally, meaning sa ngayon lang, sa AKAP, we should have nurtured a culture of a proper culture of productivity. But then what AKAP has done is creating a culture of poverty, meaning mendicancy culture. So that's not a good thing for legislators to do. Meaning instead of making policies to create a climate of
productive citizenry, what is going on now is a culture of mendicancy, poverty culture oo. that is Your hard Honor, to Driggs, resolve. mabuti sana kung natatanggap ng tao, ha? Pero marami kaming report na ghost beneficiaries ang nakakatanggap ng AKAP at Yun ang nabilibos problema diyan, ng mga attorney, kasi magnanakaw, no? yung pira Mabuti sana nga napunta sa, kung di ba? meron nakikinabang talaga, no? Pero ang dami na pong report na ghost ang mga beneficiaries. Yun na nga, sabi ni Marlica, yung mga nasaipon, yung mga pira na malalaki na ilabas nila, nilagay sa cryptocurrency. So, ano mangyari sa country natin? Ang malaking tanong doon, ma-recover pa ba yun? Kasi pag ma-launder yan sa crypto market, baliwala na yan. Kasi untraceable ang crypto market. I don't know kung sana kung ginawa nila tulad ng US or El Salvador na yung mismo ang government ang nag-invest, nag-acquire ng Bitcoin. Sana ganun, pero ang nangyari personal yan eh. Paglabas, pag ando na sa kanila yung pera, ilagay doon sa cryptocurrency, wala na yan. Hindi, I don't think so na ma-recover pa yan. Well, anyway, Your Honor, Driggs, walang pagtitipon sa Surigao, pero kung kayo nasa Maynila at sa Cagayan de Oro, may pagtitipon po, no? Sasali ba kayo? Sa Butuan, attorney, pero parang, ayun ako, considering my health issues. Oo. Pero anyway, samahan nyo na lang kami dito sa internet bukas, ha? Yun, Maraming salamat, Your Honor, ha? yun. At nakapila yung ating susunod na Your Honor, no? Okay, yan Oo, po si ang Lars. Honorable Driggs from the District of Surigao. Tawagin naman natin sinong susunod? Si Nards. Tawagin natin ang ating Your Honor na si Nards. Nards, nandyan ka ba? Okay na ba ang iyong ang iyong internet at saka yung audio mo? Kasi kung hindi pa, medyo may technical problem, tatawagin natin si TJ. Si Honorable TJ. Yes. TJ, you have the floor. Hello po. By the way, po ako. Okay. Sandali lang TJ ha. Mayroon lang sasabihin sa ating mga kababayan at sa ating Mr. Chair at saka si Madam Chair. May pala, yung music at saka yung video ata ng Budol song. Naipasa ko na sa tech. Pero mamaya magkaroon tayo ng intermission number, ipalabas na siya. Okay? Oo, at kakanta tayo. Nabudol. Nabudol. Go ahead, Honorable TJ. Go ahead. Okay, Honorable TJ. Good morning po sa lahat. Nataano po ako kagaya ni po ni Attorney Rocky at saka ni idol namin si Marlica at saka Ma'am Ana. Nandito po ako sa Jamaica din. Nakakaawa na po sa Pilipinas. At saka suportahan po natin yung rally bo kasi sinabihan ko na po yung sa mga anak namin kung sino maka-attend at saka suportahan po natin yung mga Duterte po. Naubos po yung bilib ko dyan. Si Tatay Digong. Saludo po ako dyan. At saka wag po nating hayaan na business as usual po. Pag may corruption, dapat prosecute natin. Wag na po nating hayaan. At saka yung mga Pilipino, dapat i-empower natin po. Sana yung nasa barangay, sa municipality, sa city, or sa Congress, pag kita niyo na hindi magandang takbo sa mga lugar niyo, dapat kung may lakas na loob tayo na tatakbo kahit walang pera. Hindi naman kailangan na may pera para manalo eh. Tingnan mo sa Tatay Digong nanalo nga eh. So, dapat lang po i-empower kasi at saka kung sakaling manalo si Attorney Vic at saka kung sino pang mga Duterte allied, sana ibuhos sa medical yung kasi yun talagang nagpapahirap din isa. Number 1 yung corruption at saka yung sa medical. Kasi pag nagkasakit yung isang mahirap, wala na. Lalong babagsak yan. So yung mga government hospital natin, sana i-enhance yun lahat. Gaya dito sa America, may ka muna. I-treatment ka muna. Pag-usapan na natin yung bayad paglabas mo.
ano naman, yung sa Amerika naman, mayaman naman sila. Pero sana, hindi naman gaya ng pag wala kang pera, lalo na sa private. Kasi pag pupunta ka sa public, wala naman din yung, tingnan mo naman ng serbisyo. Alam naman natin lahat ng serbisyo doon. Parang wala din mangyayari. Parang mamamatay ka rin. So nakakaawa po. So sana, yung mga Pilipino na nakikinig, yung may kaya, sana po, wag po nating tanggapin business as usual ng corruption. Wala pong mangyayari. Tama yung sabi ni Tatay Digong. Wala pong mangyayari sa Pilipinas pag ganito tayo palagi. Wala talagang tulungan po natin si BP at saka yung mga Duterte kasi sila lang naman nang umalaban din eh. So sana may mga ibang Duterte din sa mga ibang parts ng region ng Pilipinas na ganyan yung totoo talaga na nagsiservisyo sa bayan. Yan lang po. Saan At po saka kayo dyan sa maraming Amerika? salamat. Saan po kayo dyan sa Amerika? Texas po. Texas. Malayo sa Apoy. Oo, malayo. Yeah. Malayo din sa Apoy. That's true, TJ, no? Kaya nga sinusulong at sinusuportahan natin ang kandidato na katulad ni Atty. Vic Rodriguez kasi isa yan sa gusto niya mangyari na ibalik ang parusang GTAI sa mga plunderer at ibaba ang minimum na nanakawin itong mga walang hiyang ito o mga ninakaw na to 5 million or mas mababa pa para maparusahan sila. Hindi nga lang dapat GTAI dapat ilubog sila lahat sa kumunoy ng buhay. Oo nga, dapat i-execute talaga. Nang mawala Isa ang kanilang mga alindog. Correct. Okay. At saka last na lang po, yung mga kamag-anak ko, sinabihan ko na po, binigyan ko na sila ng listing kung sino mga senador na wala na yung mga luma, lahat mga bago. So yung mga kamag-anak ko, yung sabi nun ni Madam Harrigan na wala pong sustento pag hindi nyo binoboto ito. Okay, sama na rin si Bondo, ha? Thank you. Salamat, Your Honor TJ, ha? Oo. Mr. Chair, may nagtatanong kasi ng mga followers daw natin din sa social media kung paano mag-join dito at paano umakyat sa StreamYard. So, ang ano natin is ayun po, i-click nila, diba? Naka-flash po sa screen nyo. I-type nyo lang po niya yan sa browser at makakapasok kayo at kayo po ay maririnig ang inyong boses. Kayo po ang tunay na makapangyarihan sa demokrasya, so kailangan iparinig ang inyong boses. Well, nag-aantay na po si Jaime galing sa Vienna. Honorable Jaime, go ahead please. Si Jaime, iba pa si Vienna. Si Jaime muna. Si Vienna, akala ko from Vienna. Honorable Jaime, may I go out muna ako, ha? Habang ikay nagsasalita, may I go out muna at pangalawang oras na ito, diabetic, kailangan mag-nature call. Okay? Sige po, go ahead, Honorable Jaime. Mr. Speaker, your excuse. Jaime, pwede bang pa-unmute at saka you have the floor na po. 2 minutes po, sir. Your Honor. Lang po ako na louder, kasi Jaime. po Louder po. Hello, mahina po. Yeah, okay na. Okay na po. Naalala ko lang kasi isang beses meron pong try na na-unmute ka. Yes, so, I mean, na-mute ka pala. hello po. Go ahead. Yeah. Ano pa po, hindi po ako narinig. Hello. Okay na ngayon. Hello po. Now you're good. Okay na. Opo. Naloko ho kasi ako ng may nagtry ho kasing manloko sa akin ng 120 pesos. Sinuklian ako ng kulang. So 12 o'clock na noon, para bang 120 pesos lang naman, hindi ko matanggap na naloko ko, bumangon pa ako, binalikan ko pa yung nanloko sa akin. So, sinoli, hindi ko na ikukwento yung storya. So, sinoli sa akin yung 120 pesos kasi nga, alam naman nilang niloko nila ako. Bali, ganito lang, ang laki ng inaano nila sa atin, ang laki ng ninanakaw nila sa atin, yung gold, yung 125 billion, yun dun sa 250 billion na Maharlika funds, dinagdagan nila ngayon yung SSS, ng contribution kasi nga yung 62.5 billion inilagay sa Maharlika funds na hindi naman nila sinasabi kung saan ini-invest. So nananawagan ako na mag-participate tayo lahat kasi niloloko nila tayo eh. Sabi nga ng pastor namin, siya nga din daw niloko 40 pesos lang.
pero pwede naman niyang i-let go. Pero alam niyo yung niloloko ka kahit maliit na halaga lang, hindi ka pumapayag. Kasi yung sa True. pagkatao mo na yung tinitingnan mo hindi na yun dun sa halaga 120 pesos, 40 pesos. So, ano pa kaya ito? Billion ang kinukuha nila sa atin. Ba't pumapayag tayo? Kung yung ginagawa nila ngayon, ginawa nila sa Indonesia, ginawa nila sa Malaysia, ginawa nila sa Korea, ginawa nila sa mga ibang bansa, grabe na to. Protesta na to. Pero tayo, parang okay lang. Kasi ganito hindi natin maaasahan ng Catholic Church, hindi natin maaasahan ng mga oligarch, ang mga elitist. Ano na to tayo na tong mga mamamayan ang kailangang kumilos. Kasi lahat sila may mga sariling interes Kung That's hindi true. tayo kikilos ngayon, wala nang mangyayari sa atin Katulad ng sinasabi niyo po, Prof. Ana, yung tungkol dun sa Typhoon missile system na ibinebenta sa atin kuno ng US. Panloloko to, hindi nila yun ibinebenta sa atin kasi bibili natin sa kanila to pero sila pa rin yung may control. Ito hindi nila pababayaan ito na mapasa kamay ng ibang nasyon kasi may source code ito. May software ito na connected lahat sa mga weapon system ng US. So ito So gagawin nila tayong parang Ukraine. So kailangan na talaga natin kumilos Kailangan na at pumunta sa kalsada. Wala na po talaga ibang tayong maaasahan kung hindi tayo lang. Totoo yan. Ako'y kumbaga ako'y nag-agree sa inyo, Jamie. Kasi lahat naman ang ikaw gaganda ng ating bansa or ikalulugmok ng bansa, to be very frank, nasa kamay ng Pilipino yan. Kung ano ang gusto natin. Kaya nga tayong mayroong sesyon ngayon at nasa kongreso tayo ng mamamayang Pilipino para marinig natin kung ano ang saloobin ng ating mga kababayan. At marinig din ng ating mga kababayan na kahit papano, hindi man nandito ngayon, nanonood sa atin or maririnig nila yung mga saloobin ng tulad ninyo. Maraming salamat po sa pagsasabi ng ganito. Yeah, thank you. Honorable Jaime. Yeah, Honorable Jamie, totoo yan na talagang dapat kumilos nga talaga yung taong bayan para magkaroon ng pagkakaisa at masolusyonan na nga itong hinaharap na problema ng Pilipinas. Kasi nga, hindi na nagfa-function ng tama ang pamunuan. Kaya, sabi nga ng mga rami nagko-comment, hindi na nga daw effective itong mga peaceful rally na ito. Kailangan daw talagang i-eject, talagang hilain palabas etong si Bangag para magbangag na lang siya dun sa bahay niya. So, hindi na siya makaperwisyo pa sa milyon-milyong Pilipino. Oo, kasi 'di ba, Chair, Madam Chair, ang problema kasi hindi mo masusolusyonan kung band-aid lang ang solusyon. True. Kailangan mo i-pull out yung root cause of the problem. Kasi kung hindi, tutubo yan So yun yung sinasabi ko. Ang root cause ngayon, wala sa tamang pag-iisip ang namumuno. Kaya tuloy, wala tayong direksyon, no? At That's hindi true. rin namumuno, no? Diba? Maganda rin yung punto ni Jaime, na kung yung nagkakwento siya na may nanloko sa kanyang 120 pesos, tapos pinaglaban niya, binalikan niya. Alam nyo, mga kababayan, kahit ako back in high school and college, pag naloko ako kahit piso, nakikipagsapakan ako Totoo yun. Sa halagang piso kasi ayoko nang niloloko ako na alam mong niloloko ka. So, hindi mo pwedeng i-let go na lang porket piso, 2 piso. Kasi pag pinabayaan mo na niloko ka ng ganung maliit na halaga, uulit-ulitin yan. I think yan yung gustong ipahiwatig ni Jaime. Kaya tama siya na talagang papayag ba kayo na niloloko na kayo at papayag ba kayo na matapos ni Bangag Jr. ang kanyang termino na andyan na, sinasampal na sa inyo na siya ay hindi fit na maging presidente maliban sa tamad, addictus benedictus. Oo nga. Okay. Anyway, Ayan na. Init na no? Honorable Viena ba ang susunod? Viena. Si Viena. Viena, go ahead.
Hello po. Hello. Magandang Hello. gabi, Vienna. Narinig Pakilakasan niyo po po ako? ng boses. Oo, Yes, naririnig ko. naririnig Pero namin kayo. Ang tanong makakarating ba kayo sa rally bukas? O kung kayo wala sa Pilipinas, hihikayatin niyo bang pumunta ang inyong mga kaibigan at mahal sa buhay sa mga rally bukas? At bakit? Yes po. Taga UAE po kami ngayon. Abroad po kami. So, hindi po kami makaka-attend. Pero po, social media warrior po kami. Tagasagot ng mga trolls. Kami po yung mga tagapagsagot sa kanila kung mali yung sinasabi nila at kung ano, mga fake news po na sinasabi nila about BP at about po sa mga maisog at mga tagapagtanggol ng ating bansa po. Meron lang po ako gustong i-share. Apo. Go ahead. Ano yung i-share mo, Vienna? Go ahead. Yes po. Ako po ay isang anak ng OFW. Bali, grade 4 po ako at 10 years old nang nag-abroad yung mama ko. Tapos sa Kuwait po siya pumunta. Fast forward po, naging nurse ako. Tapos po, pandemya nang dumating ako sa UAE, kailangan kong mag-exit. So, umexit ako sa Kuwait papunta sa mama ko. 6 months po akong na-trap doon kasi nag-close yung UAE. So, within that months po, pinilit ko or kinausap ko yung mama ko umuwi at mag-retire kasi po nurse na ako, teacher na yung ate ko. So, okay na po siyang umuwi. So, ang problema kasi po ng OFW, kapag uuwi na sila, ang problema nila is, anong gagawin nila sa Pinas? Yun po yung problema ng mama ko. Kasi walang pera. So, as a nurse po, sabi ko, Mami, uwi ka na. Ako na lang po, bahala ng lahat. Kami ng ate ko. So, panahon po yun ni Pangulong Duterte, after pandemya, umuwi po yung nanay ko. So, kami na po ang nagsustento sa kanila ng papa ko. Knowing po na may pag-asa ang Pilipinas, pero hito na naman po tayo sa gobyerno ni BBM po. Pabagsak po ang Pilipinas, ang mahal ng bilihin. Na-feel ko po yung burden ng from Duterte to Marcos. Ang hirap po ng parang budgeting. From ganito yung pinapadala mo tapos iaakyat mo kasi po pinabababa ng gobyerno ang quality ng buhay ng mga Pilipino sa Pinas. Yun po. Well, Vienna, tama yung sinasabi mo, no? At ikaw ay maswerte at napaka-magandang lugar pagtrabahuhan yung UAE. Anyway, alam nyo na naman yun, mga kabayan, no? Na ako ay gumawa ng kontra-affidavit dun sa walang saysay na reklamo nila laban sa akin dyan sa UAE. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat mga Pilipino na kumupkup sa akin dyan sa UAE. Napakadami po ng kanilang mga pangalan. Pero ilan po sa kanila talagang napakalaki ng aking utang na loob at kinupkup nila ako habang ako'y hinahunting ng Tuwad Committee, ay sila Chona, sila, yung iba hindi ko na muna sasabihin ng pangalan, baka matakot eh. Pero itong si Chona, Gabriela silang yan, walang takot yan, ako'y tinago. So maraming salamat ha. Yes po. May isa pa po akong sasabihin sana po. Yung advice mo sa mga mahal mo sa buhay at kaibigan, kung sasama sila sa rally bukas at bakit sila kailangan sumama? Lahat po ng mga kapwa ko Pilipino na nasa Pinas na maswerte po kayo nandyan na ipinaglalaban ang ating bansa. Kami po dito sa abroad gustuhin man namin po na sumali na ipaglaban ang ating bansa po pero sa social media na lang po kami kasi sa UAE or mostly in the Arab countries bawal po kaming mag-rally. So social media na lang po yung laban namin. Isa pa po sabihin ko sana sa lahat ng nasa panig ni BBM, ang tatalino nyo pong lahat, lalo na po yan si Gibo, akala ko dati okay siya, pero lahat po na nasa panig ni BBM na matatalino sana pero hindi ginamit ang mga utak para sa kabutihan, kundi nagpadala sa sistema ng pera. Naku, Maraming salamat, Vienna. Oo, isa pang karapat-dapat na tunay na congresswoman itong si Vienna, no? Oo, at saka bukas, committee, no? Oo, bukas since hindi ka makasama, kung may oras ka, may coverage, may may programa tayo from 8 a.m. to 7 p.m. ng Philippine time. So anytime pwede ka mag-join. Sundan mo lang ang mga social media accounts namin or makikita mo naman doon yung information. At maraming salamat, Your Honor. Yes. Mabuhay ka. Mabuhay po kayo, Your Honor. Your Honor. Mabuhay po.
Tawagin naman natin si Honorable Auriam Gold. Gold. Tama? Auriam Gold. You have the floor po, Your Honor. Hello po, naririnig niyo po ako? Apo, Oo. narinig natin kayo. Broadcast Okay quality yung boses. Oo. Salamat. Good evening po, Attorney Roque and Professor Ana. Good morning, Miss Maharlika. Hi, good morning. I know you. We know each other. We Yeah. will see each other later. Yes. So maraming pong salamat sa plataforma na binibigay niyo sa mga Filipino na napakahalaga na makapagroon ng pagkakataon na makapagsalita at ilabas ang kanilang mga saloobin at opinyon. Dahil napakahirap po talagang magsalita sa panahon na ito, no, na makarating sa pangkalahatang sa Pilipino, sa mga kababayan natin kung ano talaga yung totoong nangyayari, dahil hindi naman po talaga nila nakukuha lahat ng information from the mainstream media. Yun ang nakakasama ng loob, na piling-pili at talagang edited yung mga nilalabas sa mainstream media, na talagang natitwist kung ano yung katotohanan. Yun kasi yung problema. And unfortunately, yung mga kababayan natin, yun lang ang naririnig, so yun lang ang pinaniniwalaan nila. Tulad ngayon, halimbawa, yung sa programa ni Mr. Ted Filon, yung comment ng yung mga sagot ng COMELEC commissioner tungkol sa pagbibigay ng exemption sa mga social services, particularly yung sa AKAP na bagong-bago lang. And yet, meron naman siyang capacity and authority to not grant the exemption para hindi mamigay during the election. Kasi alam naman natin kung saan gagamitin yan eh. There is no doubt na gagamitin niya for vote buying. Kaya lang, nung question na yun eh, napaka-importante. Bakit mo pinayagan when in fact you have the authority to stop it from happening? Kasi alam na natin kung saan gagamitin. And yet ang sagot niya lang is, napunta ako sa sitwasyon na ito, hindi naman ako para pumigil sa programang ito para makatulong sa mga kababayan natin. Ang problema kasi, hindi naman ito talaga programa intended for the poorest of the poor. Meaning hindi siya ganun ka-urgent, hindi naman mamamatay ang mga Filipino na target ng program na ito for 45 days na hindi sila makakatanggap. So clearly, doon kasi nakakatakot eh, even though in-encourage natin yung ating mga kababayan na lumabas para bumoto at talagang piliin ang mga kandidatong itinilaga at ini-endorse ni President Duterte. Kinakabahan ako kasi if the COMELEC is in cahoots with the present administration, napakahirap ng laban na gagawin natin, kasi yung vote buying and then the clear possibility na magkaroon ng lokohan dito sa darating na election is imminent. Yun yung nakakatakot doon eh. Kaya kailangan maging vigilant tayo na bantayan talaga yung election na ito at lumabas tayo, kasi kung napakarami ng mga Filipinos na talagang mag-express ng kanilang totoong sentiments at iboto ang mga kandidatong pinili ni President Duterte, it will be very difficult for anyone, kahit ng COMELEC, to parang kahit naman daya sila, mahihirapan pa rin sila. So yun yung panawagan ko sa mga Filipino na para lumabas at talagang bumoto, kasi hindi po lahat bumoboto eh, yun ang problema natin. Sapat yung turnout of the voters na mga pro-Duterte who are really wanting change diyan sa society natin sa Philippines. Kailangan po talagang exercise your right to vote. Kailangan po natin lumabas at bumoto at talagang palit. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!